Hello mga kaguro! Gaano nga ba katotoo na mula sa 500 pesos na medical allowance ay magiging 7,000 na ngayong 2025? Tatalakayin natin yan sa videong ito. Tara! Yes po mga kaguro, totoong 7,000 na ang ating medical allowance simula ngayong taong 2025. Para patunayan yan, nandito tayo sa Executive Order No. 64 na may pamagat na updating the salary schedule for civilian government personnel and authorizing the grant of an additional allowance and for other purposes. Pirmado ito ng ating presidente mula pa noong August 2, 2024. Siguro nga ay hindi natin ito napansin noong nakaraang taon dahil tutok tayo sa ating salary increase, ngunit ngayon ay katotohanan na. Nandito sa Section 7 makikita ang Medical Allowance Stipulation na beginning fiscal year 2025, ang medical allowance ay magiging 7,000 na per annum which is granted to each qualified government civilian personnel. So very clear nga po dito na meron na po tayong 7,000 na medical allowance. Tingnan natin ang mga interviews mula sa mga authorities ng DepEd at DBM. Nandito ang kanilang mga sinabi tungkol dito. Grabe ano? 500 lang talaga dati, kaya naman 1,300% ang increase. Mabuti naman at nakita nila talaga yung need na bigyan tayo ng assistance for medical. Kung tutuusin, maliit pa nga ito sa dami ng mga sakit na pwede nating makuha dahil sa pagod mula sa pagtuturo at iba pang teaching related works. Hindi lang pala tayong mga teachers ng DepEd ang meron nito, kundi pati po ang mga other civilian government employees. Pero at least kahit sinasabi natin na kulang pa, malaking tulong na rin ito sa ating mga teachers. Kahit papaano, may aasahan na tayong darating para sa health natin. Ayon naman sa isang interview noong 2024 kay DBM Secretary Mina Pangandaman, sinabi niyang yung tinatawag po nating medical allowance, bago po yan. It will start next year po. Dati sa executive po, wala po kaming HMO, or Health Maintenance Organization. Wala po kaming medical allowance. Uniform po na matatanggap ang medical allowance na 7,000 pesos. Lahat po, pati po ang ating mga teachers. Pahayag ni Secretary Mina. Ang alam ko po ngayon na nare-receive nila for the longest time is just 500. Kahit papaano alam naman talaga nilang sobrang liit ng 500. Kulang pa para sa magagastos kapag kumuha tayo ng medical certification na required kada taon. Lalo na kung may kailangan kang itik na medications dahil nga may nakitang problema sa iyong check-up, diba? At tingnan naman natin ang bagong press release ng DBM ngayong January 2, 2025 na may pamagat na DBM Sec Mina Pangandaman approves guidelines on the grant of medical allowance to qualified government personnel. Dito sa baba, nakasaad din na medical allowance para sa mga government personnel tuloy na. Kaya tuloy-tuloy na guys, from 500 pesos magiging 7,000 na ito this year. Kaya dito na po nagtatapos ang ating video. Abangan ang part 2 ng topic na ito at tingnan natin kung paano natin maa-avail ang ating medical allowance. Mag-like, comment, and subscribe. Paalam!